sa lahat. Sinalakay ng mga otoridad ng isang bagong tayong gusali sa Makati. Pugad pala ito ng mga tinaguriang love scammer. 17 dayuhan ang kabilang sa mga inaresto. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Dating PCSO General Manager Royina Garma idinitalye ang istilong Davao na war on drugs na utos daw noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpatay naman kay dating Mayor Antonio Halili sa Batangas, may sangkot daw na pulis. News 5 Exclusive. Bahay na isa palang cybersex din, sinalakay ng mga pulis sa Tayabas, Quezon. Ilang biktima, sinagip. Nang dahil umano sa selos, sundalo sa Isabela, pinatay ang kanyang asawa, kalaguyo nito, pati ang kanyang biyanan. Halos 3 pisong taas presyo sa petrolyo, namumurong ipatupad sa susunod na linggo. Grupo ng mga OFW na naipit sa gulo sa Lebanon, nakauwi na ng Pilipinas. Eksklusibo pa nilang ikinuwento sa News 5 ang kanilang pinagdaanan. At Pinoy fans dagsana para sa concert ng Lainey sa Bulacan. Diretsahan ng pinangalanan ng dating General Manager ng PCSO na si Royina Garma, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya raw utak ng mga Davao-style na pagpatay sa war on drugs. May pabuya pa raw na natanggap ang mga pulis, depende sa kung gaano kalaki ang napatay nila ng sospek. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Bumuhos ang emosyon ni dating PCSO General Manager Royina Garma habang binabasa ang kanyang bagong affidavit sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara kagabi tungkol sa extrajudicial killing sa drug war noong administrasyong Duterte. Sa unang pagkakataon, direktang pinangalanan ni Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos daw sa kanya para pangunahan ang umano'y Davao-style na war on drugs sa buong bansa. On May of 2016, I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. Ayon kay Garma, sa meeting niya nabanggit kay Duterte ang tungkol sa upperclassman niyang si NAPOLCOM Commissioner Edelbeto Leonardo na nasa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG pa noon. Inimbitahan daw ni Duterte si Leonardo hanggang sa nabuo ang isang task force. Dito na nag-umpisa ang reward system sa pagpatay ng mga drug suspect na ginaya umano sa Davao model. Naglalaro raw sa 20,000 pesos hanggang sa 1 milyong piso ang reward ng mga pulis, depende sa level ng mapapatay na drug suspect. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. Dagdag pa ni Garma, si Leonardo ang mas malaking isda sa drug war dahil siya ang nagdedesisyon kung sino ang isasama at tatanggalin sa narco list. Ilang beses niya ring binanggit si dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Bongo. Dahil sa kanya raw dumadaan noon ang lahat ng dokumento at report ni Leonardo tungkol sa mga drug operation. Sa kabila ng mga nalalaman niya, itinanggi ni Garma na kasali siya sa drug war. Inalok daw siya noon na sumali sa task force ni Leonardo pero tumanggi siya.
Kinwestiyon naman ng Quadcom kung bakit tila espesyal ang relasyon ni Garma kay dating Pangulong Duterte. Pero itinanggi ito ni Garma. Sa isang ceremony sa Malacanang where generals of the Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, and the Philippine National Police, naka-white duck silang lahat eh. At ikaw lang ang colonel, lieutenant colonel na mapromote sa full colonel in blue attire. Yes po. And the president gave you special attention, and yet you are very brave and blatant to say na hindi ka malakas kay former President Duterte. Hindi ko alam kung malakas. Yeah, I think so, Mr. Chair. Sa kalagitnaan naman ng hearing, kinumpirma ni NAPOLCOM Vice Chair Alberto Bernardo na nagbitiw na sa pwesto si Commissioner Edelbet Leonardo na nakadetain pa rin ngayon sa Kamara matapos ipakontem sa nakaraang pagdinig. Habang ang iba pang kaalyado ni Duterte, binatikos ang affidavit ni Garma. Si Senator Bongo tinawag na diversionary tactics ang mga akusasyon ni Garma para raw malihis ang isyong mula sa pagkakadawit niya sa kasong murder. Ang dating PNP chief naman ni Duterte na si Senator Bato de la Rosa, hindi rin naniniwala sa reward system umano sa drug war dahil wala naman daw silang pondo noon para rito. Naniniwala naman ang dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo na purong imahinasyon lang ang mga aligasyon ni Garma. Posibleng sinabi niya lang daw ito dahil sa pananakot sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi lang ang kalakaran sa war on drugs ang dinetalye ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Sa hearing kasi, sinabi rin niya na mayroon daw pulis na sangkot sa pagpatay kay dating Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili noong 2018. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. 6 na taon na ang lumipas mula ng paslangin si dating Tanawan City, Batangas Mayor Antonio Halili. Kilalang namamahiya ng mga umano'y kriminal si Halili. Ang mga drug suspect, magnanakaw at iba pang sangkot sa krimen, ipinaparada ng lokal na pamahalaan sa Tanawan. Pero noong umaga ng July 2, 2018, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa gitna ng flag ceremony sa may munisipyo. Tumumba ang alkalde na agad pinalibutan ng kanyang mga bantay. Isinugod pa sa ospital si Halili pero binawian din ng buhay matapos ang halos 1 oras. Isang tama ng bala sa kaliwang dibdib ang kumitil sa buhay ng alkalde. Sa kasunod na investigasyon, lumalabas na posibleng isang sniper ang bumaril kay Halili. Natagpuan pa ang isa umanong sniper's nest ilang metro ang layo mula sa pinagdausan ng flag ceremony. At sa Quad Committee kahapon, tila kinumpirma ni dating PCSO General Manager Royina Garma na sniper nga ang pumatay kay Halili. Ano May yung mga kay Mayor mayors. sa Calabarzon yan, Tony Halili? He was shot during the flag raising ceremony. Yes, yes, it was reported. Sniper po. So, what do you know about the... Chismis lang kasi, Mr. Chair. Okay. And I think imported. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. Dati nang lumutang ang anggulong may kinalaman sa illegal na droga o politika ang pamamaril. Pero ayon kay Garma, may pulis na sangkot sa assassination. Wala kang direct knowledge about it? Pinagmalaki kasi ng isa, sir, na sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Ano pangalan ni Albotra? Major Albotra ng Region 7. Lieutenant Colonel nata. Yes, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. So, it's a team that killed Mayor Tony Halili. So, it was According to really... him. Dagdag pa ni Garma, tila naging kalakaran ng araw ang mga ganong operasyon noong panahon na yun. It would appear na it is a operation, nagkakaroon ng code of silence. It's real talk, Mr. Chair, sa PNP, tahimik na. Matatakot na yung iba, matatakot na rin. Even RDs would say na, oh, trabaho yan. Oh, huwag mong trabaho. They will just call you and then it became a culture. Blanco pa rin ang mga otoridad sa tunay na motibo sa likod ng pamamaslang.
Pero dati na rin nasama sa narco list ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte si Mayor Halili. Ang PIDEA, sinabi rin noon na may koneksyon nga ang alkalde sa illegal na droga. Dahil sa bagong revelasyong ito, posibleng ipatawag ng komite ang binanggit na opisyal ni Garma para sa susunod na pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosicon, News 5. Hindi na nagulat si dating Senator Laila De Lima sa pagkambyo ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa na dating nag-ugnay sa kanya sa iligal na droga. Ayon kay De Lima, dati na raw niyang alam na bumaliktad si Espinosa sa pagdawit sa kanya. Maging ang pagsisiwalat ni Espinosa na sumunod lang siya sa utos ni nooy PNP Chief at ngayon Senator Bato de la Rosa na idawit ang kanyang pangalan. Narinig na raw noon ni De Lima pero ngayon lang daw na isa publiko. Sa pagdinig ng House Squad Committee kahapon, inamin ni Espinosa na gawa-gawa lang niya ang kanyang testimonya noon. Nagsorry din siya sa dating senadora. Pinag-aaralan na raw ng kampo ni De Lima ang mga kasong isasampa laban sa mga nagdiin sa kanya noon sa mga kaso kaugnay ng iligal na droga. Matatanda ang ibinasura ng korte ang lahat ng kasong may kinalaman sa droga na isinampa laban kay De Lima na 7 taong nakulong. Samantala, sinalakay ng mga otoridad ang isa umanong love scam hub sa Makati City. Nasa 17 dayuhan ang inaresto. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nakaharap pa sa kanilang mga computer ang mga Chinese na ito nang madatnan ng mga otoridad sa Makati City kagabi. Ayon sa National Bureau of Investigation, posibleng sangkot sa love scam ang mga ito. Sa bisa ng isang search warrant, hinalughog ng mga operatiba ang 5 palapag ng umano'y Pogo Hub. Apat na buwan pa lang daw nangungupahan sa gusali ang mga scammer. Na-recover sa kanila ang mga SIM card, computer at cellphone na ginagamit umano sa scam. Nasa 17 mga dayuhan ang naaresto sa operasyon. Karamihan sa kanila ay mga Chinese national. Pero may ilan ding mga Pilipino nang katrabaho sa lugar. Alam mo ba na scam ang Hindi nga po eh. Nagulat lang po ako na may raid na ganito. Dagdag ng trabahador, tagahatid lang siya ng pagkain sa mga kwarto ng mga Chinese. Nakakapasok ka ba sa mga kwarto-kwarto nila? Minsan po pag maghahatid pagkain. 6th floor is kitchen. Mabilisan lang na paghatid. Dinala na sa tanggapan ng NBI ang mga nahuling dayuhan. Mahaharap sila sa iba't ibang reklamo gaya ng paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act. Posible rin silang ma-deport pabalik sa China. Ipapatawag naman ng NBI ang may-ari ng gusali para sa kaukulang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Samantala, bistado ang magkaibang operasyon ng cybersex o online prostitution sa 2 bahay sa Quezon. Ilan sa mga na-rescue, mga menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Napataklob na lang ng mukha ang mga nahuling ito sa ni-raid na isang bahay sa Barangay Isabang sa Tayabas, Quezon. Ang bahay na yan, napag-alamang pugad ng cybersex operations. Sa ginawang raid kanina ng Regional Anti-Cybercrime Unit 11, may naaktuhan pa raw silang gumagawa ng kalaswaan online. 2 performers ang na-rescue. Meron ding nasagip na 2 menor de edad na kamag-anak ng isa sa mga operator ng cybersex din. Nasabat din ang mga ginagamit nilang sex toys, pati na ang 13 cellphone. Kinumpis ka rin ng 3 computer na ginagamit sa online prostitution. Ayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 4A, nakatanggap sila ng reklamo sa ilang residente doon na may ginagawa umanong prostitusyon sa naturang bahay. Naaktuhan natin na nagpiperform online yung mga victims natin. Pag-search doon, may mga sex toys na nakita doon. Mga foreigner daw ang kliyente ng mga suspect. 5 suspect ang arestado, kabilang ang nangunguna umano sa pag-ooperate ng cybersex. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa Lucena naman, 6 ang nasagip sa ginagawa ring online prostitution sa isang bahay sa Barangay Isabang. 3 sa kanila ay menor de edad. Kinumpis ka rin ng mga otoridad ang ginagamit umanong sex toy at cellphones. Ayon sa mga pulis, ang 5 suspect na inaresto sa Tayabas din ang operator nito. Nasa pangangalaga naman na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga na-rescue na menor de edad mula sa operasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5.
Utusan na ang pagsasala ng COMELEC sa mga naghain ng kandidatura para sa Bilang Pilipino 2025. Aalisin ang mga nuisance candidate o yung mga pampagulo lang. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Mula sa higit 180 Certificate of Candidacies o COC sa pagkasenador sa Bilang Pilipino 2025, 66 pa lang ang itinuturing ng Commission on Elections na lehitimo at valid na kandidato. Yan ay matapos ang COC filing noong Martes. Una yung iba doon, aminin na natin incumbent senators. Yung pangalawa doon, at aaminin ko, meron doon na tumatakbo isang mangingisda sapagkat again hindi balakid ang kahirapan upang tumakbo. Meron doon yung tumakbo na dati diniklara ng COMELEC before na not qualified dahil nuisance, pero pagdating sa Supreme Court, ni-reverse ng Supreme Court ang COMELEC. Sa ngayon, patuloy raw ang screening ng kanilang law department sa lahat ng senatorial aspirants, kaya posible pa raw yang madagdagan. Tatanggalin sa listahan yung mga nuisance o pampagulo lang. At kabilang daw sa mga magiging basihan para dito ang mga sinabi ng aspirant na makapanayam sila ng media noong COC filing. It's highly symbolic because doon ipinapakita kung gaano ka kaseryoso sa pagtakbo sa darating na halalan. Kung sakali po magdi-disqualify kami ng mga kandidato national man o local sa pagiging nuisance, yan po ay nakabase sa number one, sila ay nagkokos ng mockery in the electoral process. Ginagawang katatawanan yung ating pong halalan. Extended naman hanggang October 16 ang deadline sa paghahain ng petisyon laban sa mga nuisance candidate. Sa ngayon, nakatanggap na raw ang poll body ng 10 petisyon para dito sa local possessions. Hiwalay pa yan sa halos 50 petisyon para makansela ang kandidatura dahil sa issue ng residency at citizenship o kaya naman ay dahil perpetually disqualified o diniskwalipika ng ombudsman sa paghawak ng pwesto sa gobyerno. Inaasahang mareresolba ang mga yan bago mag-December 13 kung kailan target ilabas ng COMELEC ang pinal na listahan ng mga kandidato. Plano rin ng COMELEC na simulan na ang pag-imprenta ng mga balota sa katapusan ng taon. Sa ngayon, na-deliver na sa bansa ang 63,000 sa kabuuang 110,000 automated counting machines na gagamitin sa eleksyon. Target makompleto ang delivery ng mga yan sa katapusan ng taon. Aarangkada na rin sa Lunes ang Local Source Code Review na ayon sa COMELEC ay isa sa mga pinaka-importanteng bahagi ng automated election system. Magtatagal yan sa loob ng 2 buwan. Kinakailangan yung mismong gagamiting utak, brain ng ating machine ay ma-source code. Matingnan, makita, kaya bang i-hack? Talaga bang tama ang instruction? Baka may secret instruction. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Abiso naman sa mga kapatid nating motorista, may nakaamba na namang malakihang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Uni Oil, maglalaro sa 2 pesos and 50 centavos hanggang 2 pesos and 80 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel. Hanggang 2 pesos and 50 centavos naman sa litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, bunso nito ng tumitinding tensyon sa Middle East, pati na ang pananalasa ng Hurricane Milton sa Amerika. Susunod, nang dahil umano sa selos, sundalo, pinatay ang sariling asawa at umano'y kalaguyo nito pati ang biyenan. Ang hold up ng riding in tandem sa pool sa CCTV. Isa sa mga sospek napatay ng mga pulis. At Blackpink Jennie nanguna sa US iTunes charts. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nakauwi na po rito sa bansa ang ilan pang OFW na naipit sa bakbakan sa Lebanon. At live mula sa Pasay City, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta na yung 9 nating kababayan mula sa Lebanon na nakabalik bansa na?
Andre, tila nabunutan na nga ng tinik itong siyam nating kababayan mula Lebanon na nakabalik na rito sa Pilipinas. Sabi nila, wala na raw silang takot dahil nga naranasan nila yung kaliwat kanang pagsabog doon sa Lebanon. Naka-wheelchair at hindi na makausap ang 47 anyos na domestic worker mula Lebanon na si Dory. Sinundo siya ng kanyang mister at pinsan. Sa bungad pa lang ng airport terminal, ramdam na ang saya ng mga kaanak ni Dory. Bukod kasi sa banta ng gyera, mayroon din siyang iniindang tumor sa ulo. Maliban kay Dory, balik probinsya na rin ang 8 iba pa. Nangako naman ang pamahalaan na magbibigay ng tulong sa mga napauwing OFWs. Nitong Biyernes, nagkaroon na naman ng pagsabog sa Beirut. Inaatake ng Israeli Defense Forces ang southern Beirut sa Lebanon kung saan nagtatago ang Hezbollah commander na kampi naman sa grupong Hamas. Paglilinaw ng Department of Foreign Affairs, walang Pilipinong nasaktan sa pag-atake. Sa record ng OWA, nasa halos 180 Pilipino na ang nailikas sa 4 na evacuation centers sa Lebanon. Nagbalik naman na ang operasyon ng Lebanese Immigration para sa pagbibigay ng travel documents sa mga OFW na walang hawak na pasaporte. Karamihan daw sa ating mga kababayan, nasa employer ang passport. Pahirapan din sa pagkuha ng commercial flights dahil halos lahat ng foreigners ay bumabalik na rin sa kani-kanilang bansa. Inaayos na ng Department of Migrant Workers ang chartered plane para sa mga uuwi pang OFWs. Target nila na makapagpadala ngayong huling linggo ng Oktubre. Yung tinangako natin na 75,000 from OWA, 75,000 from the DMW, and I think the DSWD ay nandyan din para makapagbigay ng 20. And of course, lahat ng kanilang pangangailangan. For example, kailangan lang ng hotel, kailangan lang may hatid sa bahay, o kung ano pa man. Andre, bukas nga ay inaasahan na may 8 pa na darating na mga kababayan natin na mula pa rin sa Lebanon. At sa huling bilang na nakuha natin mula kay OWA Administrator Arnel Ignacio, nasa 500 pang Pilipino yung nasa listahan ng repatriation program ng gobyerno. Andre. Live mula sa NAIA sa Pasay, maraming salamat. Rainiel Pawid. Patay sa pamamaril ng isang sundalo ang kanyang asawa at umano'y kabit nito. Pati ang kanyang binan, hindi rin nakaligtas. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Duguan at wala ng buhay nang matagpuan ng mga otoridad ang lalaking ito sa Gamo Isabela. Nakaupo siya sa driver's seat ng isang van sa loob ng Camp Melchor de la Cruz. Ang biktimang si Rolando Amaba, isa lang sa mga umano'y pinaslang ng sundalong si Mark Angelo Agel. Ayon sa pulisya, namarilang 32 taong gulang na Army Sergeant habang nasa loob ng sasakyan. Bukod sa driver, patay rin ang asawa ng suspect na si Erlinda Agel at biyenan niyang si Lolita Ramos. Yung dalawang babae po, si Erlinda Agel at si Lolita Ramos, tinakbo po sa ospital, kaya nga lang po ay dineclare po na dead on arrival na. Ang dahilan umano ng pamamaril, selos. Lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na posibleng may relasyon ang driver at asawa ng suspect. Allegedly, meron pong third-party relationship itong driver at yung wife po ng suspect. Kaya po siguro sa selos at may iba pang circumstances, pinagbabaril niya po yung ating mga biktima. Hindi pa malinaw kung bakit nasa loob ng kampo at sakay ng iisang sasakyan ng mga biktima. Agad namang nahuli ang sundalo at ngayon nakakulong na sa istasyon ng pulis. Maharap siya sa mga reklamong parricide at murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Patay ang isang negosyanteng malapitang pinagbabaril sa labas ng isang ospital sa Malolos, Bulacan. Yan at iba pa sa report ni Hannibal Talete. Dead on the spot ang isang negosyante matapos pagbabarilin ang kanyang sasakyan sa Malolos, Bulacan. Sakay na kanyang blue pickup ang biktima na kinilalang si Christian Borjus Uchi, 31 anyos. Pasado alas 5 kahapon, habang nasa parking lot ng isang pribadong ospital, malapitang pinagbabaril ang biktima ng mga hindi pa nakikilalang salarin na sakay ng motorsiklo. Nagpunta ang biktima sa ospital para kunin ang gamit ng kinakasama niyang kapapanganak lang. May-ari ng isang online clothing business at nagbabay and sell din ng mga sasakyan ang biktima. Na-recover sa biktima ang 149,000 pesos na cash at ilang mahalagang gamit. Ilan pang sasakyan ang nakaparada rin ang nadamay sa pamamaril.
Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa Palu, Leyte, sinunog ang mahigit 675 million pesos na halaga ng mga nakumpiskang droga sa iba't ibang buy-bust operation sa Eastern Visayas. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kabilang sa mga sinunog ang kilo-kilong shabu, marijuana at mga expired na gamot. Sinubukan pang umiwas pero di nakatakas ang isang lalaki na nasita sa isang checkpoint sa Magalang, Pampanga. Ayon sa mga pulis, napansin nila ang kutsilyong nakaipit sa baywang ng suspect nang simulan siyang kapkapan. Dito na siya nagtatakbo. Nang mahuli, nadiskubre ang droga na nakatago pala sa underwear ng suspect. Napag-alaman na dati nang nahuli ang suspect dahil sa pagbebenta ng droga. Arestado rin ang umano'y kasabwat niya. Sa gitna ng isang fun run sa Ilagan, Isabela, bigla na lang natumba at nawala ng malay ang estudyanteng ito. Agad siyang tinulungan ng kanyang mga kaklase sa kapinaypayan. Hindi kita sa video pero sinikap daw na mabigyan ng first aid ang 18 anyos sa si Timothy John Idago, first year sa kursong Electrical Engineering. Nasawi kalaunan ng estudyante. Kabilang siya sa mga lumahok sa fun run ng Isabela State University Ilagan Campus na bahagi ng pagdiriwang ng kanilang Sports and Socio-Cultural Festival. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ni Idago at pamunuan ng universidad habang patuloy pang inaalam ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa pool sa CCTV ang pang-hold up ng isang riding in tandem sa Bacoor, Cavite. Ang isa sa mga nang-hold up napatay sa engkwentro niya sa mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa kuha ng CCTV na ito sa Barangay Talaba, Bacoor, Cavite, makikita ang babaeng nakapulang damit na nakatayo sa gilid ng kalsada pasado 2:00 ng madaling araw nung Lunes. Maya-maya dumating ang motor na ito sa kayang dalawang lalaki. Dito na hinold up ng isa sa riding in tandem ang babae. Nakuha sa kanyang kwintas, cellphone, wallet at nasa higit 6,000 piso. Matapos ang pang-hold up, agad na umandar ang motor ng riding in tandem. Ayon sa Bacoor PNP, tumakas ang dalawang hold-upper papunta sa ng Maynila. Pero pagdating sa isang checkpoint, mag-isa na lang daw siya at wala na ang kasama niya. Bigla raw umatras at umiwas ang suspect sa checkpoint, kaya hinabol na siya ng pulis. Dito na nagpaputok ng baril ang lalaki, kaya gumanti na rin ng putok ang mga pulis. Ang resulta, tinamaan sa dibdib ang namaril na lalaki ng 3 tamang baril. Dead on the spot ang lalaki. Nung paglapit ng pulis natin, nagkaroon ng shootout, nagpaputok yung suspect, lumaban yung pulis natin and eventually, napin down natin yung suspect. Na-recover sa dala niyang gamit ang mga nakuha nila sa pang-hold up, pati na ang ilang pakete ng illegal na droga at 38 revolver na baril. Nakuha din sa kanya ang uniforme ng isang motorcycle taxi service. Pero sa investigasyon ng Bacoor PNP, hindi siya miyembro ng motorcycle taxi service. Napag-alaman din ng PNP na ninakaw lang ang ginamit nilang motorsiklo ilang araw bago sila mang-hold up. Nakunan din sa isa pang CCTV ang pagtangay nila sa motor, kung saan nakaladkad pa ang may-ari. Patuloy namang tinutugis sa mga pulis ang kasamahan ng napaslang na hold-upper. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Pasabog ang solo comeback ni Blackpink Jennie dahil sa overnight success ng kanyang bagong single na Mantra. Number 1 lang naman ang solo single na yan ni Jennie sa iTunes charts in 47 regions around the world. Kahapon lang ni-release ng kanyang self-established agency ang Mantra. And so far, Mantra lang din ang kantang umabot sa number 1 spot ng US iTunes by a female K-pop solo artist ngayong taon. Nasa top spot din ng YouTube trending videos ang official music video ng Mantra. Susunod, grupong nasa likod ng umano ng benta ng mga nakaw na mamahaling relo, arestado. Sunog, sumiklab sa Santa Rosa, Laguna dahil sa e-bike. At concert sa bansa ng American rock band na Lady, inaabangan na. Mga kapatid, huwag kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend.
Bistado ang modus ng isang grupo na nagbebenta ng mga nakaw na relo. 2 kasabwat ang naaresto habang pinaghahanap pa ang kanilang leader. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Arestado ang babaeng ito sa entrapment operation ng NBI sa isang mall sa Metro Manila. Ang modus ng suspect, bibili ng mga mamahaling relo pero hindi niya ito babayaran at ibibenta pa. Pagka binibenta nila, nasa area po silang lahat. So, hahanap sila ng store na tatanggap. They would sell the luxury items for a lower price. So, ibabagsak nila doon, dadalhin nila yung relo. After nun, they would get the amount na napag-usapan nila doon sa malls kung saan nila binebenta. Ayon sa tatay ng biktima, umorder ng relo sa kanyang anak ang suspect sa online. Pero talbog ang cheque na ipinambayad nito. O hindi pa pala totoong bayad yun. Yung pala ay hindi natin alam na magbabounce pala yun. Ganun ang ginagawa ng modus ng sindikato na to. 6 na mamahaling relo ang naibenta umano sa suspect sa halagang mahigit 4 na milyong piso. 2 ang na-recover na ibinibenta lang sa halagang 800,000 piso. Pero git lang na arestong suspect at isa pang kasabwat nito na pag-utusan lang sila. Hindi rin daw nila alam na nakaw ang mga relo. Hindi siya nagpapakita niya. Kaya siya sabi niya, kilala daw siya ng mga buyer kasi nga mga influencer din yung mga tao doon sa shop. Baka daw kasi makilala siya, nakakahiya, sabihin, ba't siya nagpapenda ng relo, baka mo naghihirap na siya. Natukoy na ng NBI ang sinasabing leader ng grupo. Ayon sa mga otoridad, dati nang sangkot sa illegal na gawain ang pangunahing suspect. Naghahanap din po siya ng mga nagbebenta ng sasakyan, maghuhulog din po siya ng cheque, and then naka-floating lang rin po yung pera. Patuloy siyang pinaghahanap at ang iba pang nawawalang relo. Maharap sila sa reklamong paglabag sa anti-fencing law. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko, huwag basta-basta magtiwala sa mga nakakatransaksyon. I-check po muna natin yung mga gamit. If possible po, pagka medyo mababa yan sa normal price, magtaka na po tayo dahil red flag po yan na maaaring galing sa nakaw o sa illegal na bagay. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. 4 na residente naman ang sugatan matapos masunog ang 3 bahay sa Santa Rosa, Laguna dahil sa nagliyab na e-bike. Sa inisyal na investigasyon, nakacharge sa harap ng isang bahay ang e-bike nang biglang masunog. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay, pero naapula rin matapos ang 3 oras. Agad namang dinala sa ospital ang 4 na magkakaanak na nasugatan. Sa Bulacan naman, nasunog din ang isang warehouse ng plastic sa Marilao kagabi. Mag-aalas 8 ng gabi sumiklab ang sunog. Pero mabilis na kumalat ang apoy na umabot pa sa ikalawang alarma bago tuluyang naapula pasado alas 9 na ng gabi. Wala namang nasugatan sa insidente. Pero tinatayang aabot sa 1.2 milyong piso ang pinsala ng sunog. Naging ma-action po ang back-to-back na tapatan ng 4 na kupunan sa semifinals ng PBA Governors Cup sa Big Dome kagabi. Nag-init sa opensa si Terence Romeo na nagtala ng 26 points para pangunahan ang San Miguel Beermen sa kanilang overtime win kontra sa Barangay Ginebra San Miguel 131-125. Sinubukan pang tumabla ng Gin Kings pero sinelyohan na sa free throws ng SMB ang kanilang panalo sa dulo ng laro. Dahil sa panalo, tabla na sa 1-1 ang serye. Sa unang game naman, nakawala sa third quarter ang TNT Tropang Giga para talunin sa Game 2 ang Rain or Shine Elasto Painters 108-91. 2-0 na ang TNT sa kanilang best of 7 series pero susubukang bumawi ng ROS sa Game 3. Pumanaw na ang Japanese voice actress ng cartoon cat robot na Doraemon. Ayon sa kanyang talent agency, nitong September 29, pumanaw si Nobuyo Uyama sa edad na 90. Si Uyama ang nagboses sa well-loved character ni Doraemon simula 1979 hanggang 2005. Sa loob ng panahong yan, maririnig sa mahigit 2,000 episodes ang nasabing cartoon show ang boses ni Uyama. Susunod sa Happy Weekend, isang museo sa Antipolo puno ng Santa Claus.
At Lainey Fever, ramdam na bago ang kanilang concert sa bansa mamayang gabi. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Sa susunod na taon pa ang Bilang Pilipino 2025. Pero ngayon pa lang, tila umiinit na ang tunggalian sa probinsya ng Pampanga. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid. Progresibo, yan ang probinsya ng Pampanga. Base sa 2022 COA report, pang-10 ito sa pinakamayamang lalawigan sa Pilipinas. Pero bukod sa mayamang ekonomiya, makulay rin dito ang mundo ng politika. Sa pinakamataas na posisyon ng Pampanga, tatakbo sa ikalawang pagkakataon ang businessman at misyonaryong si Engineer Danilo Bailon. Kung mananalo ang kanya raw first assignment, ang lahat ng illegal na sugal sa Pampanga kailangan lang maalis eh. Kasi yan naman ay talagang batas sa Pilipinas. Ngayon, kung paano natin naalisin yan, talagang magiging matibay tayo. Meron tayong political will. Lalo-lalo na yung mga pogo na yan. Wala rin daw balak si Bailon na magtagal sa panunungkulan. Sa akin siguro hanggang 2 terms lang. You don't want 3 terms? Palagay ko hindi. Kasi alam mo kung bakit. Ang isang taong maglilingkod ng tama sa bayan, hindi nasusukat sa patagalan. Katandem ni Bailon ang controversial priest at dati na ring naging gobernador ng Pampanga na si Among Ed Pandillo. I believe have to give Pampanga an alternative to choose from because the governor and family have been here in the provincial leadership for quite some time. Pananaw naman ng isang political analyst, maaaring magamit ng Bailon Panlilio tandem ang kanilang faith-based following sa susunod na eleksyon. They would need to really tap into their ministries, and to their specific following in order to look into the possibility of winning the elections. Makakatapat ng Bailon Panlilio tandem ang mag-inang Pineda. Bago magtapos ang filing ng COC nitong October 8, nagkaroon ng big switch sa posisyon sina Governor Delta Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. Kung mo pong i-announce kayo na po, isusunod tamo pong Governor, inanay din kinagawa. Lalo na naman yung buri ko kay Biyeko. Hanggang mateko yung nanakong Biyeko. Makatutok talaga kayo pa magsilbi. Sabi ng isang eksperto, normal ang position switching sa politika sa bansa. It's not something unusual. We've seen this in practically every local government, in every province, every city, municipality. It can be a strategy. It can be a decision by the family of what's best for them. Una nang sinabi ni Vice Governor Lilia Pineda na mas pagtutuunan niya ng pansin ang seguridad at komersyo sa lalawigan. Alam daw kasi ng kanyang kampo na nakalusot ang isang Pogo Hub sa bayan ng Porac. Sa kabila ng mala David and Goliath match-up sa dalawang pinakamataas na posisyon ng tinaguriang culinary capital ng bansa, nasa panlasa pa rin ng mga kabalen ang huling desisyon sa darating na eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ilang oras na lang magko-concert na sa Philippine Arena sa Bulacan ang American pop rock band na Lainey. Sa post ng Live Nation Philippines, marami ng fans ang dumating sa venue. May mga binibenta na ring official merchandise ng banda para sa fans. After Philippine Arena, sa Cebu naman pupunta ang Lainey para mag-perform sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Sa October 13 to 15 naman yan. Speaking of Lainey, nagpaka-service crew sila sa isang fast food chain kahapon sa BGC Taguig. Tinagsa sila syempre ng maraming fans. Ayan. Mukhang nakita ko may mga picture kanina, medyo sa tol, na medyo nagkakaroon na ng konti. Lainey ba? Napanood nyo na? Ako napanood ko. Pero sa Araneta. Ulit to, Lainey. Bakit siya? Hindi pala, medyo kapanahunan pa natin yun kahit pa paano. Ang alam ko mga kanta ni Lainey Miss Lucha. Lainey Miss Lucha. Ayos. Ayos. Gumaganon ka pa. Oo, mga relate kapatid, naman. ano? Anong gusto mong sabihin? Edad mo?
74 days na lang po at Pasko na. Yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend. Yun na pala yun.